Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa bawat isa na patuloy pong sumasabay sa ating pong online service dito po sa Zoom at saka sa Facebook Live. Ang bilis po ng panahon, natapos na po ang unang buwan nitong 2021 at ngayon po ay nasa buwan na tayo ng February. At ang ating pong theme for this month of February ay You're in God's good hands. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin, ikaw at ako, ay nasa mabuting kamay ng ating Panginoon Diyos. Basahin po natin ang ating text mula po sa Isaiah 43 verse 1 and 2. Sa New Living Translation po yung aking babasahin. Sabi po dito, But now, O Jacob, listen to the Lord who created you. O Israel, the one who formed you, says, Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. You are mine. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not be drowned. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. So, dahil ito pong pangako ng Panginoon Diyos na malinaw na sinasabi na anuman yung pagdaanan natin sa buhay, ay hindi niya tayo iwan. Lagi niya tayong sasamahan. Lagi natin siyang kasama. So, ang ating pong topic ay the reasons why we are in God's good hands. Ano po ba yung mga dahilan na binanggit dito mula sa ating pong binasa? Dahilan na bakit tayo nasa mabuting kamay ng ating Panginoon Diyos. So, number one, ang sabi po rito ay ganito, no? Sabi niya, But now, O Jacob, listen to the Lord who created you. The one who formed you says. Ano? So, sabi niya, number one, God created us. Ang unang dahilan, bakit tayo nasa mabuting kamay ng ating Panginoon Diyos, dahil siya yung lumikha sa atin. So, wag natin itong kalimutan. We must not forget the truth about our existence. It is because of God, no, our Creator. Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang mabuting puso, nilikha niya tayo. Kaya tayo nag-exist, kaya tayo narito sa mundong ito. Okay? And God reminded us that we are made in His likeness and image. Kawangis po tayo ng Panginoon Diyos. Katulad tayo ng katangian ng Panginoon Diyos. Doon niya tayo hinubog sa wangis niya. Okay? So, and it is God's right to remind us that, hey, I made you. I'm the one who created you. I'm the one who formed you. So, karapatan ng Diyos na sabihin sa atin, ako ang lumikha sa iyo, ako ang nagporma, ako naghubog sa iyo. So, ano man yung sitwasyon ng ating buhay na pinagdaraanan, huwag nating kakalimutan, at huwag nating iisipin na hindi nagke-care si Lord sa atin. Tandaan po natin ito, dahil siya yung lumikha sa atin, dahil siya yung humubog sa atin, laging nandun yung care ng Panginoon Diyos. The truth is, God is thinking of you. He wants to say something to you right now that you are never out of His sight. Okay? Ito yung totoo. Ito yung katotohanan na iniisip tayo ng Panginoon Diyos. Meron siyang ibinibigay na panahon para sa atin. At gusto niya sabihin sa atin na sa panahon na ito, sa oras na ito, sa difficulty na ito, no? Itong pandemic na ito, itong panahon na nararanasan natin, sabi sa iyo ng Panginoon, sabi niya sa akin, hindi ka nawawalay sa aking paningin. Laging nariyan ang ating Panginoon Diyos. Sabi po ni Blaise Pascal, sa isang quotation na sabi niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of every person, and it can never be filled by any created thing. It can only be filled by God, made known through Jesus Christ. Alam niyo po, ang puso natin, meron siyang parang puwang, na ang puwang na ito hindi kayang punuin ng kahit anong pamambagay. Magandang bagay, mamahaling bagay, kahit yung mga ginusto nating bagay, hindi kaya itong punuin. Bakit? Kasi kaya lang punuin ito ng Diyos na siyang lumikha ng ating puso. Okay? So alam niyo po ba na every time na kapag tayo dumaraan sa problema, dumadaan tayo sa mga difficult situation, God is creating something in us. Meron siya nililikha sa ating puso. Meron siya nililikha sa ating buhay. Okay? He creates something we really need to help us overcome or pass through that difficult situation.
Ang nililikha sa atin ng Panginoon Diyos ay bagay na kailangan natin sa oras na yon para malampasan natin yung mga problema. Malampasan natin yung mahihirap na sitwasyon. Example, kung bakit mo na napagtsatsagaan yung problemang yon, bakit nakakayanan mo, bakit nakalampas ka, ang tagal ng problema, okay, yung pandemic, ang daming nakalampas, di ba? Almost a year now. So bakit? Kasi naglikha si Lord ng pasensya sa atin. Nag-create siya ng long suffering sa atin. Nag-create siya ng tinatawag na pagtsatsaga sa atin. Hindi tumitigil ang Diyos sa paghubog sa atin, sa pag-transform sa atin, para, sabi doon, so that we can conform to the likeness of Jesus Christ. Okay? Meron siyang hinuhubog sa ating karakter. Hinuhubog niya yung ating attitude, hinuhubog niya yung ating kaisipan, Siguro para sabihin na natin na lumawak pa yung ating kaisipan sa mga pinagdaraanan nating sitwasyong ito. Sabi nga dun sa if God can create this universe in 6 days, imagine what He can do with your life. Oo, 6 na araw, nilikha ng Panginoon Diyos ang mundo, ang kalikasan, ang universe, hinubog niya, kinreate niya in 6 days. So, paano pa hihubugin niya yung puso mo, yung buhay mo? Ano pa, masasabi mo ba na walang kayang likhain pa si Lord sa buhay natin? Marami. Example, sa mga hardin na itong pandemic na ito, maraming lumitaw na mga tinatawag nating plantito, So kapag ikaw ay nagsimula ng pagtatanim at nahilig sa mga halaman, hindi ka titigil sa pag-garden dahil meron kang naiisip at naiisip na mas maganda. So every time na makakaisip ka ng bago o kaya nakakakita ka sa mga pictures ng magandang halaman uli, gusto mong makuha, gusto mong bilhin ito. Bakit? Kasi nga, yung garden mo, gusto mong mahubog ng maganda. Gusto mong makapaglikha ng magandang hardin. Ganon din ang ating Panginoon Diyos, our Creator God. He never stops creating something good for our own goodness. Kung gusto mo na ang iyong bahay, lagi mo pinaayos. Kung gusto mo ang iyong hardin, lagi mong inaayos. Okay? Ganon din ang Diyos. Ang buhay mo, lagi niyang inaayos. Dahil siya yung lumikha sa iyo. Number 2, because He ransomed us. So, the reason why we are in God's good hands, dahil siya yung tumubos sa atin. We became slave of sin. Nung panahon ni Adam at Eva, sa Garden of Eden, alam natin yung pangyayari diyon, Genesis chapter 3, na tayo lahat ay karuktong doon. Namana natin yung kasalanan na yon. Alam niyo po ba, meron pong 2 rules about redemption or for redemption. Okay, number 1, para ma-redeem, kinakailangan yung tutubos ay mayroong koneksyon, bahagi ng pamilya. Halimbawa, ako, merong isinanla, okay? So, yung pwedeng tumubos, nung panahon na yun, yung asawa ko, yung anak ko, kasi bahagi siya ng kasama ko siya sa pamilya. Okay? So, ganun din ang Diyos. Nung tinubos niya tayo, hindi sinasabing, hindi po pwede sabihin walang kinalaman ng Diyos sa atin. Meron kasi siya yung humubog sa atin, siya yung lumikha sa atin. At tayo ay Kanya. Okay? Pangalawa, yung para makalaya yung tao o matubos yung bagay, kailangan mabayaran ayon sa required amount. Kung ano yung ginusto na dapat pambayad doon sa tutubusin mo. So, sabi doon sa Isaiah 43, Verse 3 na binasa natin, sabi doon, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Okay? I give Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you. So, nung panahon na yun, sinasabi ng Panginoon Diyos sa Israel, yung Egypt nga okay? Para matubos ko kayo sa pagkakaalipin, yung Egypt ay dumanas ng maraming salot. Okay? One plague after another, and Egypt ay naging sacrifice kaysa yung Israel magpatuloy sa pagiging alipin. So, nung tinubos ng Panginoon Diyos yung Israel mula sa Egypt, sa pagkaalipin, ang pinambayan niya doon yung buong bayan mismo ng Israel, ng Ehipto. Okay? Hindi inilabas ng Diyos ang Israel para makalaya na kung saan walang ginawa ang Diyos. Hindi, merong ginawa.
dahil nga mas gusto ng Panginoon na palayain ang Israel. So ganun din ang sinasabi rito. Dahil ang Israel ay mahalaga sa paningin ng Panginoon Diyos, they are jewels kung ituring nga, His remarkable treasure. He loves them, He delight in them, above any people, above any nation. Kaya nga, ang Diyos ay mas ginusto niyang tubusin ang Israel kahit yung ibang bayan nung panahon na yon ay magdusa. So, ang ginawa ng Diyos sa atin, okay, hindi niya tayo tinubos nang walang nagdusa. Tandaan natin ito. God paid our release from imprisonment of sin, from bondages, from punishment through Jesus, His Son. Ang nagsakripisyo, ang pinambayad ay ang kanyang bugtong na anak. Okay? Bakit ginawa ng Panginoon Diyos? Kasi hindi natin kayang gawin. Hindi natin kayang makaligtas, wala tayong kapangyarihan para i-redeem o i-ransom yung ating mga sarili. Ang ginawa ng Panginoon Diyos, yung kanyang anak, ang pinang-ransom o pinambayad para sa atin. At pagkatapos niya tayong i-ransom at tubusin sa ating mga kasalanan, hindi tayo pinalaya ng Diyos na para maging wild o kung ano lang yung gusto nating gawin. Hindi. Ginusto ng Diyos, pinalaya niya tayo para lumakad at sumunod sa kanyang mga sinabi. So let us live free from sin of the past. Huwag na tayong mamuhay doon sa mga nakaraan nating kasalanan. God wants us to live in His kingdom where we can be a blessing to Him and to other people. Gusto ng Panginoon Diyos, mamuhay tayo ng maayos, mamuhay tayo ng may takot sa Kanya, mamuhay tayo ng maging pagpapala sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, at gayon din, mapagpala yung ibang tao. We are always in God's good hands even we are in trouble or difficult situation. God will never hesitate to rescue and save us again. Ang sabi ni Lisa T, sabi niya rin sa isang sinabi niya, and quote this, you have never gone too far that God cannot redeem you, restore you, forgive you, and give a second chance. Wala kang pwedeng mapuntahan o wala kang pwedeng matakbuhan at sabihin hindi ka kayang tubusin uli ng Panginoon Diyos o i-restore niya muli sa Kanya, patawarin ka, ligtas ka, at bigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Siguro itong mga nagdaang pandemic, itong mga nagdaang difficult times na ito, marami tayong nagawang pagkakamali, marami tayong mga napabayaan sa ating spiritual life. Ito yung sinasabi muli sa atin ng Panginoon Diyos. Dahil tayo nilikha niya, dahil tayo hinubog niya, handa niya uli tayong tubusin sa anumang ating mga pagbagsak. Dahil ikaw ay nasa mabuting kamay ng ating Panginoon Diyos. Huwag mo kakalimutan ito. God is a God of second chances. Nais kang bigyan uli ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon Diyos. Balik lang sa Kanya. Tinatawag ka niya. Okay? Number 3, because He owned us. Because He owned us. Okay? I have called you by my name. You are mine. Okay? Sabi niya rito, you are mine. This is God's absolute claim. We are no longer for ourselves, but for Him. Ito yung claim ni Lord sa atin . Akin ka. Tinawag kita para sa akin. Akin ka. Okay? This is the best reason why God ransomed us. He wants us to be with Him again. Kaya tayo tinubos ng Panginoon Diyos. Kasi nilikha niya nga tayo . Nalayo tayo, nawalay tayo. So tinubos niya tayo. Bakit? Sa Kanya tayo . Ikaw ay para kay Lord. Kay Lord ka. He also wants us to understand that no matter what happens in our lives, God will never abandon us. Gusto maintindihan ni Lord ito. Maintindihan natin. Ano man sitwasyon ng pagdaanan natin, ano man mangyari sa ating buhay, hindi tayo iwan ng ating Panginoon Diyos. Let us not forget, even for a single second, that we are owned by God. We are His. Ephesians 2:10, sabi doon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. We are His workmanship. He called us by name because He knows us more than we know ourselves. Dahil tayo ay masterpiece ng Panginoon Diyos. Mas kilalang kilala ni Lord tayo kaysa sa pagkakilala natin sa ating sarili. Sasabihin ko sa iyo, hindi mo lubos na kilala ang sarili mo, pero si Lord kilalang kilala ka. We are the product of His character, His wisdom, His power. We are different
from all His creation. And we are the only creation for whom He sacrificed His Son to save us, to redeem us, and to restore us to Him again. Tayo lang, sa lahat ng kanyang mga nilikha, tayo lang yung kanyang nilikha na kung saan ang pinantubos niya yung kanyang bugtong na anak para mabalik tayo sa kanya. Kasi nga, tayo ay sa kanya. Ang sabi ni Erwin Lutzer ganito, if there is one single reason why good people turn evil, it is because they fail to recognize God's ownership over their kingdom, over their vocation, their resources, their abilities, and above all, their lives. Ito lang daw yung pinakadahilan kung bakit mayroong mga tao na mabubuti, nagiging masama, o kaya naman, nakakilala na kay Lord, naging masama pa, lumayo pa kay Lord, no? Hindi naniwala na kay Lord. Ang dahilan, nakalimutan nilang isipin, nakalimutan nilang i-recognize, pag-aari pala sila ni Lord. Pag-aari ni Lord ang kanilang buhay, kanilang trabaho, ang kanilang ari-arian, bigay ni Lord. Ang lahat na meron siya, kakayanan, talent, abilities, bigay ni Lord. No? Kapag ka nakalimutan mo yon, mamumuhay ka para sa sarili mo at sasabihin mo, pag-aari ko ang aking sarili. And some people complain that they don't even feel God's presence in their lives. No? Marami nagsasabi, hindi ko nararanasan yung presensya ni Lord sa aking buhay. Because the truth is, God manifests Himself to us every day. We just fail to recognize Him. So ang katotohanan, hindi natin nare-recognize. Sasabihin natin, hindi natin nararamdaman kasi hindi naman natin nare-recognize. Hindi natin iniisip na sinabi na ni Lord sa atin na hindi na tayo iwan, hindi niya tayo pibabayaan. Because, yun nga, tayo ay sa Kanya. So without our God, we would be nothing. All that we have is His. We are born into this world with our hands empty, and we leave this world not only with empty hands, but wearing clothes without pockets. Dumating tayo rito, wala tayong dala. Pinanganak tayo rito sa mundo, wala tayong dala. Wala tayong hawak kahit ano. Alis tayo dito sa mundo, wala rin tayong dala. May suot ka tayo, pero wala naman tayong bulsa. Wala tayong lalagyan. Dahil wala tayong pwedeng ilagay doon. Masasabi natin, pag alis natin, dala-dala natin to. So when you stop to think about it, our souls have no pockets either. We take nothing with us. God owns it all. So isipin mo na lang, lahat ng ito, pinahiram sa akin ni Lord. Buhay ko, trabaho ko, talento ko, ginagawa ko ngayon, kakayanan ko, pahiram lang ito lahat sa akin. Dahil ang sabi dun sa Psalm 24 verse 1, the earth and everything on it belong to the Lord. The world and all its people belong to Him. Yung mundo at lahat ng taong naroon sa mundo, kay Lord yun. At ikaw, kay Lord ka rin. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 6:9, alam natin to, karamihan, sabi rito, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? And that you are not your own. And that you are not your own. At ikaw ay hindi mo pag-aari. Kasi nga, ang banal na Espiritu nasa atin, mula sa Diyos, dahil templo tayo ng banal na Espiritu. Okay, itong katawang ito, hindi pag-aari natin. Pag-aari ng ating Panginoon Diyos. I pray na ma-realize natin palagi na hindi tayo para sa ating sarili, para kay Lord tayo. Because He created us, He ransomed us, and He owned us. Dalangin ko na ano man yung pinagdaraanan natin, we are in God's good hands. Kasi nga, pangako niya yun. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay para sa Kanya. Pag-aari niya tayo. Pwede po tayong manalangin. Salamat sa paalala mo sa oras na ito, Panginoon. Na kahit ano man yung pinagdaraanan namin, na mahirap, mga pagsubok sa buhay, hindi namin iniisip na mapagtagumpayan namin ito dahil sa sarili naming lakas,
Dahil sinabi mo rin sa iyong salita na hindi namin kinakailangan manangan sa aming kaalaman, sa aming sariling nalalaman, bagkus magtiwala kami sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, lagi mo pong ipaalala sa amin na kami nilikha mo, kami tinubos mo, at kami pag-aari mo. Maintindihan namin palagi, ano man yung nasa amin, ano man yung pag-aari namin, pahiram mo lahat ng ito. I pray, Lord, na sa buong linggong ito, makita namin na kami maging pagpapala sa iyo, pagpapala sa ibang tao. Kasi nga, pag-aari mo kami. At kalooban mo na kami maging pagpapala sa ibang tao. Kung meron man mga kakilala kami at mga kaibigan, kamag-anak na masabihan namin na magtiwala sa iyo, katulad ng ginagawa mo sa amin nga kasi nasa mabuting kamay kami at yun ay yung kamay mo. Masabi namin sa iba na mas maganda magtiwala sa iyo kasi hindi mo pababayaan ang lahat ng lumalapit sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon Diyos. Marami pong salamat muli sa iyong salita sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Tayo po magsasabi ng Amen. Amen. Thank you po.